Dahil Sabado bukas ay kani-kanya na nga ng plano ang mga kaibigan ko kung saan ba sila mamamasyal. Nakikinig lang naman ako sa kanila dahil wala talaga akong plano ngayong weekend. Mas gusto ko na lang na magkulong sa bahay o kaya naman ay manood na lang ng mga paborito kong K-drama. At habang nagpaplano nga sila, ay sabay-sabay kami napahinto dahil may nangharang sa amin sa labas ng school. Isang lalaki na may hawak na bulaklak. Nakangiti ito kay Andrea, kaya natawa kami ni Yasmin. Habang si Andrea naman ay hindi maipinta ang muka. Lumapit pa ito kay Andrea at tinabot sa kanyang hawak nitong bulaklak. Ew! Get out! Singhal nito sa lalaking pulube, pero nakangiti pa rin ang lalaki at pilit nang inaabot kay Andrea ang bulaklak. Uy, Andrea, maliligaw mo? Sabay tawa na malakas ni Yasmin. Tinapik ko naman ito sa braso kaya nanahimik. Kinuha naman ni Andrea ang bulaklak sa lalaki kaya napangiti rin ako. Pero di ko inaasahan ang sunod na ginawa nito. Inihagis niya ang bulaklak sa mukha ng lalaki. Kaya sumimangot ito at tumakbo palayo sa amin. Bakit mo ginawa yun? Tanong ko sa kanya. Ang alin? Yung paghagis ko sa kanya ng bulaklak? Okay lang yun, no? Paano kung tayo naman nasaktan niya? Sasaktan agad? Nililigawan ka pa lang. Pangaasar ni Yasmin, agad naman itong inarapan ni Andrea. Mukha naman siyang mabait ha. Tsaka bakit mo naman hinusgahan ka agad? Porket ba ganun lang siya? Nagagandahan lang yun sa'yo. Saad ko. Whatever, Kitty. Hindi ako nag-aaral sa private school para lang magpaligaw sa isang pulubi, no? Ligaw agad? Inaabutan ka lang naman ng bulaklak. Dagdag ko. Kahit na, nakakatakot yung mga ganun, no? Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nasaan na ba kasi ang driver ko? Ayan na siya oh. Sabay turo ni Yasmin sa paparating na sasakyan. So paano? Mauna na ako sa inyo. Bye. Ani ni Andrea. Sige, ingat. Maya-maya lang ay dumating na rin ang sundo ni Yasmin. Kaya naman ako na lang ang naiwan mag-isa sa waiting shed. Madalas talaga ako nalilit ng uwi dahil late na ako nasusundo ni Papa dahil busy ito sa opisina. Kaya madalas nagtataksi na lang ako. Tatawagan ko na sana si Papa nang bigla kong matanaw ang lalaking lumapit sa amin kanina. Nandoon siya sa isang karinderya hindi kalayuan sa kinatatayuan ko ngayon. Napansin kong pinagtatabuyan din ito kaya agad akong tumakbo palapit dito. Teka lang Ale, bakit niyo po siya tinutulak? Inis na tanong ko sa babae. Kasi yung pulubi na yan, lagi na lang nagpupunta dito. Nanghihingi ng pagkain. Aba naman, naghahanap buhay ako para sa mga anak ko, hindi para sa kanya. Hindi naman po siguro kayo malulugi kahit bigyan niyo lang po siya ng pagkain. Kawawa naman po kasi siya. Sigurado po ako na nagugutom na po siya. Ganito na lang po, mag-iwan na lang po ako lagi ng pera dito tapos bigyan niyo lang po siya ng mga gusto niyang kainin. Okay, sige Ineng. Ano bang gusto mo? Ituro mo at ako na magbabayad. Saad ko sa lalaking pulubi. Ngumiti naman ito sa akin at agad na nagtungo sa mga ulam. Itinuro nito ang pritong manok at ginataang isda. Yan ba ang gusto mo? O sige, orderin natin. Muli itong ngumiti sa akin at humawak sa braso ko. Ano nga palang pangalan mo? Nakangitin tanong ko rito, pero hindi ito sumagot. Pipi yan, Ineng. Saad ng babaeng tindera, mas lalo tuloy ako naawa sa kanya. Oh, eto na yung order mo. Saad ng tindera. Halika na, maupo ka na rito para kumain. Pag-aaya ko sa kanya, sumunod naman ito sa akin. Pinagbasdan ko siya habang sunod-sunod ang pagsubo ng pagkain. Uy, dahan-dahan lang. Nakangiting pagsuway ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin habang puno ang bibig. Huwag ka mag-alala, hindi ka na magugutom, ako na bahala sa'yo. Tumango naman ito at nagpatuloy sa pagkain. Bago ako umalis ay nag-iwan ako ng pera sa tindera para may budget si... Ano nga kayang pangalan niya? Lumingon naman ako sa kinaroroonan niya at nakita ko nakatingin din ito sa akin habang kumakaway. Kinawayan ko rin naman siya pabalik. Alis na po ako ate, kayo na pong bahala sa kanya ha? Sige Ineng. Hindi ko na malayan ng oras, medyo madilim na pala, ngunit wala pa rin si Papa. Kaya tinawagan ko na ito. Hello pa, nasan ka na po? Kanina pa po kita hinihintay. Sorry anak, marami pa kasi akong tatapusin eh. Mag-taxi ka na lang muna anak. Sorry talaga ha, babawi na lang ako sa'yo, okay? I love you. Hindi na ako sumagot pa kay Papa. Wala naman akong mapapala kahit makipagtalo pa ako.
Sanay na rin naman ako na madalas siyang walang oras sa akin. Mula nang mawala si Mama, pakiramdam ko nag-iisa na lamang ako. Nang biglang malakas na busina ang pumukaw sa atensyon ko. Hoy, magpapakamatay ka ba? Huwag mo akong idamay! Sigaw sa akin ng isang tricycle driver. Hindi ko kasi namalayan na tumatawid na pala ako ng kalsada. Sorry po. Tanging usal ko at tumakbo patawid. Nag-aabang na lamang ako ng taxi. At habang wala pang dumadaan, muli kong tinanaw kung saan ko iniwan ang lalaking pulube. Wala na siya roon, kaya naman iginiya ko ang paningin ko. Napangiti naman ako na makita ko siya. Nasa sulok na siya malapit sa poste ng kuryente. Kaya naman muli ko siyang nilapitan. Hi, dito ka natutulog? Tanong ko rito at agad naman itong tumango. Hindi ka ba giniginaw dito? Anong higaan mo? Yang karton? Muli naman itong tumango at ngumiti. Mag-isa ka na lang ba? Asan yung pamilya mo? Sorry ha, kung matanong ako. Kahit alam ko naman na hindi mo ako masasagot. Alam mo, ang dami kong gustong itanong sa'yo. Alam mo ba na nakauwi na yung mga friends ko? Ako na lang ang hindi. Busy kasi sa trabaho ang papa ko eh. Ang mama ko naman, wala na siya. 2 years na siyang patay. Wala rin akong kapatid. Kaya kapag umuwi ako ng bahay, yung kasambahay lang namin yung kasama ko. Ang dami ko din reklamo sa buhay. Bakit nawala agad yung mama ko? Tapos yung papa ko naman, halos walang oras sa akin. Busy siya sa trabaho. But when I saw you, na-realize ko na maswerte pa rin pala ako. Wala pala akong karapatan na magreklamo. Kasi ako nahihirapan ako. Mas may mga tao nahihirapan kaysa sa akin. Tsaka buti nga ako, nakasama ko mama ko ng 14 years. Eh yung iba, simula nung isinilang sila, hindi na nila nasilayan ng mama nila. Sorry ulit nagkwento na ako sa'yo. Alam mo, madaldal talaga ako eh. Kaya pagpasensyahan mo na ako. Muli itong ngumiti at hinawakan ang dulo ng buhok ko. Agad din naman niya itong binitawan. At may kinuha sa sako na nasa likod niya. Natawa ako nang ilabas niya mula sa sako ang isang Barbie. Naglalaro ka ng Barbie? Nakangiting tanong ko sa kanya. Umiling naman ito at iniabot sa akin. Para sa akin to? Sunod-sunod ang pagtango niya, kaya kinuha ko yon mula sa kanya. Salamat. Alam mo ba na lagi akong binibilhan dati ng Barbie ni Mama? Ikaw na lang ulit ang nagbigay sa akin nito. Lalo ko tuloy na miss ang mama ko. Kasabay nun ang pagpatak ng luha ko. Tatayo na sana ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Bakit? Umiling-iling lamang ito, pero nararamdaman ko na ayaw niya akong paalisin. Marahil ay gusto niya nang makakasama. Sorry ha, kailangan ko na kasing umuwi. Gabi na eh, may iwan na kita. Pero promise ko sa'yo, babalikan kita sa Lunes. Nang biglang lumungkot ang mukha nito. Huwag ka na malungkot, sandali lang lilipas ang 2 araw. Nga pala, hindi pa ako nagpapakilala sa'yo. Ako nga pala si Olivia, but you can call me Kitty. Yun kasi ang nickname ko eh. Sabay lahat ko ng kamay sa kanya. Pero tinignan lamang niya ang kamay ko at tumingin sa kamay niya. Tsaka ito umiling. Nahihiya ka ba? Kasi madumi ang kamay mo? Tumango naman ito. Okay lang, hindi naman ako maarte eh. Hindi ko naman siguro ikaw mamatay kung hawakan mong kamay ko. Sige na, shake hands tayo. Bigla itong ngumiti at kinuha ang kamay ko. Sayang lang kasi hindi mo masabi sa akin ang pangalan mo. Gusto mo ako na lang magpangalan sa'yo? Muli itong tumango. Ano ba magandang pangalan? Mag-iisip lang ako. What if Harvey na lang? Umiling ito. Ayaw niya siguro ng Harvey. Ay, ayaw mo? What if Raven? Maganda yon. Gusto mo ba? Muli itong umiling kaya napangiwi ako. JV? Mark? Dave? Chris? Joshua? Nash? Ngunit hindi pa rin ito tumatango kahit ang dami ko nang binanggit na pangalan. Alam ko na. Marunong ka bang magsulat? Umiling lamang ito. Paano ba yan? Ayaw mo naman lahat ng binanggit kong pangalan. Anong itatawag ko sa'yo? Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kitty, nasaan ka na? Nasa school ka pa ba? Text sa akin ni Manang Cora. Opo, pero pauwi na rin po ako. Magta-taxi na lang po ako. Hindi na naman po pala ako masusundo ni Papa. Ako na susundo sa'yo. Hintay mo na lang ako dyan, iha. Reply sa akin ni Manang Cora. Mabuti na lang nandyan si Manang. Bata pa lang ako, kasambahay na namin siya. Kaya naman malapit din ang loob ko sa kanya. Susunduin na ako.
Ayos ka lang ba dito? Lumungkot na naman ang mukha niya. Hindi kasi kita pwedeng isama sa bahay pero ganito na lang. Babalikan kita bukas, magdadala ko ng mga kailangan mo. Unan, kumot, tsaka mga pamalit mo. Maghahanap ako sa mga hindi na ginagamit ni Papa, okay ba yon? Ngunit hindi ito tumango. Uy, ano, galit ka ba sa akin? Umiling ito at tumingin sa malayo. Galit ka yata sa akin Pangako, babalikan talaga kita bukas. Ano ba yan? Bakit ba niya kinakausap ang pulubi na yan? Mamaya saktan siya niyan. Saad ng babaeng dumaan. Huwag mo na silang pansinin ha. Alam ko naman na mabait ka. Hayaan na natin yung mga taong mapanghusga dahil lang sa palabas na anyo ng tao. Mag-iingat ka palagi ha. Ngumiti naman ito sa akin kaya gumaan ang pakiramdam ko. May itatanong pala ako. Kasi kanina binigyan mo ng bulaklak yung kaibigan ko. Crush mo ba siya? Ngumiti ito at mabilis na tumango. Ang ganda niya no? Tumango ulit ito sa akin. Kaso, may maliligaw na yun Huwag ka sana masasaktan ha. Nagulat ako nang bigla itong tumayo at sinimangutan ako at tumakbo palayo sa akin. Kaya naman hinabol ko ito pero hindi ko siya maabutan dahil ang bilis niyang tumakbo. Tumupad ako sa pangako ko sa kanya. Binalikan ko siya kinabukasan. Malayo pa lamang ako, tanaw ko na siya na nakahiga sa kanyang higaang karton. Dito na lang po ako, Manong. Saad ko sa taxi driver. Agad naman itong huminto sa tapat ng kaibigan ko. Dala ko ang ipinangako ko sa kanyang mga gamit. Ginising ko na ito mula sa pagkakahimbing ng tulog. Nanlaki naman ang mga mata nito nang makita ako. Akma na naman itong tatakbo na makabangon pero mabilis ko siyang nahawakan sa braso. Teka lang, galit ka pa ba sa akin? Sorry na Tumitig naman ito sa akin at dahan-dahang ngumiti kaya ngumiti na rin ako sa kanya. Mahaba ang buhok niya pero lumilitaw pa rin ang maamo nitong muka kahit napapalibutan ito ng dumi sa muka. Eto nga pala mga damit mo. Sana kasya sa'yo yan. Meron din diyang kumot. Tapos heto may dala din akong unan para sa'yo. Tsaka nga pala yung ibinigay mong Barbie sa akin, katabi ko siyang matulog. Agad naman niyang kinuha ang mga ibinigay ko at ngumiti ito sa akin. Alam kong gustong-gusto niya magpasalamat, pero dahil hindi siya nakakapagsalita ay dinaan na lamang niya sa pagngiti. Kung babae ka lang sana, isasama kita sa bahay Kaso lalaki ka, alam mo na baka magalit si Papa. Nga pala, hindi ka pa kumakain Halika, kumain ka na. Pero umiling lamang ito at binuksan ang bag na ibinigay ko sa kanya. Tuwan-tuwa naman ito sa mga damit at short na ibinigay ko sa kanya. Mga pinagliitan ni Papa yan. Huwag ka mag-alala kasi pinagpaalam ko naman yan sa kanya. Tsaka hindi ka nagiginawin sa gabi kasi may magagamit ka na ng kumot. Ayaw mo pa ba talagang kumain? Muli itong umiling. Sige, basta kapag nagugutom ka punta ka lang doon sa karinderya ha. Nag-iwan ako ng pera doon. Hindi naman kami mayaman, sakto lang. Pero sabi kasi ng Papa ko kapag kayang tumulong, tumulong tayo. Kaya kita tinutulungan. Hinawi nito ang buhok niya at ipinakita sa akin ang isang malaking tahi sa noo nito. Oh my gosh, bakit ka may tahi sa noo? Nadisgrasya ka ba? Tumango naman ito at napansin ko ang pagpatak ng mga luha niya. Pupunasan ko sana yon gamit ng panyo ko, ngunit agad niyang iniwas ang mukha niya. Siguro mahirap ang mga pinagdaanan mo Muli na naman itong tumango. Kung nakakapagsalita ka lang sana, naikwento mo na sa akin yung mga pinagdaanan mo. At sana maihahatid kita sa inyo. Pero nagtaka ako nang bigla itong sunod-sunod na umiling. Bakit? Ayaw mo bang umuwi? Sinasaktan ka ba sa inyo? Kaya mas pinili mong sa lansangan na lang manirahan? Muli itong umiling sa akin. Ay, paano ko ba malalaman? O paano, aalis na ako ha? Mag-iingat ka dito. Paalis na sana ako nang bigla itong kumapit sa braso ko. Kaya napalingon ako sa kanya. Sabay turo nito ang paparating na nagtitinda ng ice cream. Gusto mo ng ice cream? Mabilis itong tumango sa akin. Pero hindi ka pa kumakain, baka sumakit ang tiyan mo. Pero ngumuso ito na parang bata, kaya naman wala akong nagawa kundi ang pagbigyan siya. Okay sige, bibilhan na kita. Pero promise mo sa akin, kakain ka na ng kanin after nito ha? Bigla naman itong kumindat at nag-thumbs up. Aba, marunong ka rin pala niyan Akala ko puro pagtango at pag-iling lang ang kaya mo Nagpatuloy ang pagtulong ko sa kanya. Araw-araw ko rin siyang binibigyan ng pagkain at inumin niya.
Oh my gosh! Kitty, seriously? Nagtatabi ka na naman ng pagkain para sa lalaking pulubi na yon? Ani ni Andrea. Hayaan mo na lang siya, Andrea. Saad naman ni Yasmin. Ewan ko lang ha. Ano bang pinakain sa'yo ng pulubing yon? At gano'n na lang ang concern mo sa kanya ha? Tanong ni Andrea. Hayaan mo na lang ako, Andrea. Tsaka masaya ko na natutulungan ko siya. Imbis na kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanya? Isusumbong kita kay Tito Rudy. Alam niyang tinutulungan ko si... Sino? Hindi mo alam ang pangalan niya, di ba? If I were you, lalayoon ko ng taong yon. Hindi mo siya kilala. What if, mapahamak ka? Mabuti siyang tao at nararamdaman ko yon. Ay, wow, nararamdaman? Huwag na huwag mo kami sisisihin kapag may nangyari masama sa'yo dahil sa kakalapit mo sa beggar na yon. Andrea! Pagsuway ni Yasmin sa kanya. What? Alam mo, isa ka pa eh. Sulsul kang kaibigan. Imbes na palayuin mo siya doon, parang pinupush mo pa siya. Bahala nga kayo? Sabay walkout nito. Uy, Andrea, bakit ka aalis? Sabi mo, libro mo to. Sigaw ni Yasmin kay Andrea na papalabas ng kantin. Bahala kayo magbayad! Sigaw nito pabalik. Hayaan mo na ako na magbabayad. Saad ko. Hati na lang tayo, huwag mong pansinin si Andrea. Wala naman talaga masamang tumulong eh. Maarte talaga yun eh. Hindi ko lang maitapon kasi nga best friend natin siya. Wala naman sa akin yun. Tsaka concern lang sa akin yun. Palabas na kami ni Yasmin ng school nang matanaw naming magkaharap sila Andrea at ang kaibigan kong pulubi. Nagulat na lamang kami nang bigla siyang itinulak ni Andrea. Andrea! Sigaw ko at tumakbo palapit sa kanila. Agad naman lumapit sa akin ang kaibigan kong pulubi at nagtago ito sa likuran ko. Bakit mo siya tinutulak? Andrea, bakit ka ba ganyan? So, ako na masama ngayon? Siya na naman ang kakampihan mo? Bakit kaya hindi mo tanungin ang buwisit ng pulubing yan kung anong ginagawa niya sa akin? Bakit? Ano bang ginagawa niya sa'yo? Hinarang na naman niya ako and then bigla niya hinawakan ng kamay ko kaya nagalit ako. Tapos hahawakan na naman niya ako. Kaya ayan, tinulak ko siya. Ang manyak kasi eh. Ganyan tao bang kinakaibigan at tinutulungan mo? Bakit mo naman ginawa yun? Pumarap ako sa kanya at tumiling lamang ito. Pagpasensyahan mo na siya, Andrea. May gusto kasi siya sa iyo eh. Kaya siguro hinawakan niya ang kamay mo. Yuck! May gusto? Ew! Di bali nang tumanda akong dalaga. Huwag ka naman ganyan. May puso't damdamin din siya. I don't care. Pagsabihan mo yung pulubi mong kaibigan ha? Tantanan niya ako. Dahil hindi ko siya magugustuhan. Hindi ako pumapatol sa isang pulubi. Teka lang. Ang sakit mo naman magsalita, Andrea. Kahit naman ganyan siya, tao pa rin yan. Huwag mo naman siyang husgahan at pagsabihan ng masasakit na salita. Saad ni Yasmin. Ewan ko sa inyo, magsama-sama kayong tatlo. Inas na sambit nito. Sakto naman napaparating na ang sundo niya kaya iniwanan niya kami. Ayos ka lang ba? Agad na tanong ko rito. Ngumiti naman ito at sumulyap kay Yasmin. Siguro gusto niya magpasalamat sa'yo kasi pinagtanggol mo siya kay Andrea. Wala yon, sobra naman kasi si Andrea eh. Ibigay mo na sa kanya yung pagkain. Ay, oo nga pala. Sa susunod, huwag mo nang lalapitan si Andrea ha? Saad ko rito at iniabot sa kanya ang Tupperware na may lamang spaghetti. Ngumiti naman ito at tumango. Kung may magugustuhan ka, si Kitty na lang. Mabait yan. Saad ni Yasmin na kinalaki ng mga mata nito. Uy Yasmin, sobra ka ha? Bakit hindi? Malay mo, nagpapanggap lang niya na pulubi. Tapos isa pala siyang prinsipe. Ayan, ang hilig mo kasi sa fantasy movies. Malay mo lang naman, di ba? Napansin ko na kinilig siya, kaya natawa ko maging si Yasmin. Huy bes, kinilig siya. Saad ni Yasmin. Oo nga eh, Apple ka kasi. Nag-text na si Papa, malapit na daw siya. Saad ko. Yung sundo ko rin, malapit na. Iwan ka na namin ha, bukas ulit. Nang biglang kumapit ito ng mahigpit sa braso ko. Hala ka, Kitty, gusto yata niyang sumama sa'yo. Oo, lagi siyang gustong sumama sa akin. Tuwing nagpapaalam na ako sa kanya. Kung pwede lang noon pa sana eh, pero hindi talaga pwede. Gumising ako na maaga at masaya naghahanda ng sandwich para sa kaibigan kong pulubi. Yan ang baon mo, Iha? Tanong sa akin ni Manang Cora na makita ako. Opo, yung iba naman po para sa kaibigan ko. Yung kinukwento mo sa akin? Opo, Manang. Gusto ko po kasi na kung ano yung kinakain ko, ganun din po yung kanya. Alam mo, napakabuti mong bata. Pareho kayo ng mama mo noong siya'y nabubuhay pa. Ganyan din siya, lagi siyang tumutulong.
Yun ang isa sa mga namana mo sa mama mo. Talaga po? Namimiss ko na nga po si mama eh. Sayang lang po kasi maaga siyang nawala. Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala, nandito naman ako eh. Aalagaan kita hanggat kaya ko. Habang malakas pa ako. Salamat po, Manang. Alam ko naman po yun eh. Na lagi po kayo nandyan para sa akin. Kaya sobra po akong nagpapasalamat kasi dumating ka sa buhay namin. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, Iha. Kasi may pamilyang kumupkop sa akin at hindi ako itinuring na ibang tao o itinuring na kasambahay lamang. Para sa akin, pamilya ko kayo ng papa mo. Kami rin po, para lola na nga po ang turing ko sa iyo eh. Tsaka ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Mahal na mahal kita, Kitty. O sige na, baka malit ka na. Sige po, magtataksi na lang po ako dahil wala na po si Papa. Bakit nga po pala ang aga niyang umalis? May mga asikasuhin daw sa opisina ang Papa mo. Sige na, mag-iingat ka. Sige po, Manang. I love you. Sabay halik ko sa pisngi niya. Mas love ka ni Manang. Tugon nito. Pagkababa ko ng kotse ay ang kaibigan ko agad ang hinanap ko. Ngunit wala siya sa tinutulugan niya. Kaya naman nagtanong na ako sa karinderya kung saan ito kumakain. Hello po ate. Napansin niyo po ba kung saan nagpunta yung kaibigan ko? Yung pulubi ba, Ineng? Naku, hindi eh. Nagbukas ako kanina, wala na siya dyan. Baka naman maaga lang nagising at naglakad-lakad na. Baka nga po. Salamat po. Nga po pala ate, eto po yung number ko. Kapag po nakita niyo siya, baka pwede pong tawagan mo ako. Sige, Ineng. Salamat po. Habang nagkaklase kami ay hindi maalis sa isip ko ang kaibigan ko. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Lalo't hindi pa tumatawag si ate na tindera sa karinderya. Kaya naman nang lumabas ang teacher namin ay agad din akong tumayo at kinuha ang bag ko. Saan ka pupunta, girl? Tanong sa akin ni Yasmin. Magkakating class ka, Kitty? Tanong din ni Andrea. Babalik din ako, may hahanapin lang ako. Ha? Sino? Sabay nilang tanong. Basta, sa tingin mo ba makakalabas ka? Bahala na, kailangan ko pa rin nasubukan. Samahan na kita. Presinta ni Yasmin. Hindi na, ako na bahala. Ayan na naman, kukonsentihin mo na naman yan, Yasmin. Bahala ka, Kitty, may next class pa tayo tapos aalis ka. Gano'n ba ka-importante yung tao na yan para hindi mo pasukan na ibang klase natin? Hindi ko na sinagot pa ang tanong ni Andrea at mabilis ako lumabas ng classroom. Bahala na kung makakalabas ba ako ng gate. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalayo sa room ay nakasalubong ko na ang teacher namin. Kaya napahinto ako. Saan ka pupunta, Miss Rodriguez? Agad na tanong sa akin nito. Ano po ma'am, may hahanapin lang po sana ako. Pero babalik din po ako sa room. Saad ko at tumango naman siya sa akin. Wala nang pumapasok sa isip ko kundi ang kaibigan ko. Paano kung napahamak na siya? Kaya naman hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Ano ba, Kitty? Para ka nasalisihan dyan. Mahinang saad ni Andrea. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Pwede ba kung sino man yan? Huwag mo muna siyang isipin. Mag-focus ka nga. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, tuluyan ko nang hindi nakita ang kaibigan ko. Pakiramdam ko, muli na naman ako nawala ng mahal sa buhay. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit bigla siya nawala? Baka may nangyari sa kanyang hindi maganda. Bakit bigla niya akong iniwan? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Nawalan na ako ng gana sa lahat. Iyak lang ako ng iyak tuwing nag-iisa na ako. Yakap ko ang Barbie na ibinigay niya sa akin habang tahimik na umiiyak. Ano, Kitty, hindi ka na naman kakain? Kalimutan mo na nga ang pulubing yon? Kapag ba hindi ka kumain, babalik ba siya? Hindi naman, di ba? Umayos ka nga. Matagal na siyang wala. Matagal mo na siyang hindi nakikita. Hanggang ngayon ba hindi ka pa makamove on sa taong hindi mo naman kilala? Alam mo, Andrea, kung wala ka namang maganda sasabihin, huwag mo na lang akong kausapin. Okay, fine. Bahala ka sa buhay mo. Huwag bumukmuk ka dyan. Kapag nagkasakit ka, ikaw din na mahihirapan. Tama na, Andrea. Kakain din naman niya si Kitty eh. Baka hindi lang siya nagugutom. Tsaka kung ako man yung nasa kalagayan ni Kitty, malulungkot din ako. Damayin na lang natin siya. Nangyari na sa akin yan before. Meron akong boy best friend. And his name is Sandro. Lumipat sila ng bahay nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Akala ko, best friend niya ako. Pero may best friend ba na bigla na lang mangiiwan nang walang paalam? Sobra din ako nalungkot. Pero naisip ko, kapag ba nalungkot ako na nalungkot, babalik siya? Hindi naman eh. Kaya tinatak ko na lang sa utak ko, nakalimutan na lang siya.
Hindi yun madali kasi nga napaka-importante niya sa akin, lalo na't crush ko yun. Pero wala eh, kailangan tanggapin na wala mag-i-stay sa'yo habang buhay. Kaya napapansin niyo wala akong kaibigan lalaki? Kasi ayoko na maulit yung nakaraan. Hanggang ngayon, wala akong balita sa kanya. Sinesearch ko nga yung dati niyang Facebook account pero walang bagong post. Hindi ko na rin alam kung nasan na ba siya. At part yun ng pag-move on ko. Bakit hindi namin yan alam? Tanong ko. Oo nga, ani din ni Yasmin. Dahil ayoko ng pag-usapan yon, hindi ko akalain na mangyayari din pala sa'yo yung nangyari sa akin dati. Kaya tama na ang drama ng buhay. Dapat happy lang. Kaya na yung mga tao nang iwan. Hindi lang kasi maalis sa isip ko na baka may nangyaring masama sa kanya. Sa halip na ganyan lang isipin mo, bakit hindi mo isipin na baka nakahanap na siya ng pamilya niya? Sana nga ganun nga. Oo, kaya huwag ka na mag-isip ng mga nega. Alam mo Andrea, may sense ka rin palang kausap minsan. Ani ni Yasmin. Bakit? Akala mo wala? Oo eh, lagi ka kasi mataray tapos puro happy lang sa buhay ang alam mo. Kasi ayoko na madramang buhay. Tugon nito, nakangiti naman ako habang nagpapalitan sila ng salita. Kahit alam kong malabo na makita at makasama ko siyang muli, ay lagi pa rin akong pumabalik sa lugar kung saan siya noon namamalagi. Hindi ko maiwasang maluha tuwing natatanaw ko ang posting niyon na nagsisilbi niyang tahanan. Tama nga ang sabi nila na may tao na biglang dadating sa buhay natin pero bigla din itong mawawala at iiwan din nila tayo. Agad naman ako nagpunas ng luha nang maramdaman ko ang pagbagsak nito sa aking mukha. Mahigit 1 taon na rin siyang wala pero patuloy pa rin akong umaasa. Graduating na rin ako at malapit ko na rin lisanin ang paaralang ito. Pero may nais akong muling makita at makasama at iyon ang kaibigan kong Pulube. Naalala ko pa noon para lang mapangiti ko siya ay sinabi kong ituring niya akong girlfriend niya at ituturing ko siyang boyfriend ko. Pero bakit ganito? Bakit parang may kakaiba ako nararamdaman para sa kanya? Hindi kaya nahulog na talaga ako sa kanya? Kitty? Natigilan ako nang may bumanggit sa pangalan ko. Hindi kasi pamilyar sa akin ang boses na yon. Kaya naman dahan-dahan akong lumingon. Isang lalaki na ngayon ay nasa harapan ko na. Ang ganda ng mga ngiti nito. Yung ngiti na parang nagpapagaan ng buhay. Lumingon pa ako sa likuran, baka nagkakamali lang ako ng rinig. Baka hindi naman ako ang tinatawagan niya. Uy, Kitty naman. Husal nitong muli. Napaturo naman ako sa sarili ko na mistulang pipe. Oo, ikaw nga. May iba pa bang Kitty dito maliban sa'yo? Sino ka? Bakit mo ko kilala? Utal na tanong ko rito. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mga labi nito at nakipagtitigan pa sa akin. Siyempre naman, kilalang kilala kita. Olivia. Or mas kilalang Kitty, diba? Natitrip ka ba kuya? Sino ka sabi? Do I know you po ba? Of course. Mabilis na tugon nito. Ha? Ako to. Ikaw ang alin? Si Sandro. Kunundo ko siyang tinitigan at agad ko rin tinawanan. Oo nga, ikaw nga yan. Kumusta ka? Kilala mo na ako? Of course not. Paano naman kita makikilala? Wala nga akong kilalang Sandro eh. Ako yung kaibigan mong Pulube. Sabay ngisi nito. Halos magsara ang pangako dahil sa narinig ko. Ano? Tanging na itanong ko na lamang dahil sa gulat. Ako talaga to, Kitty. Yung Pulube na boyfriend mo. Naalala mo pa ba ako? Sabi mo pa nga noon, ituring kitang girlfriend ko, di ba? But I know, sinabi mo lang yon to make me smile. Halos hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Alam kong hindi ka makapaniwala. Dahil alam mong hindi nakakapagsalita ang Pulube na tinutulungan mo. Pero nandito ako para ipaluhanag sa iyo ang lahat. No, hindi ikaw ang kaibigan ko. Bulalas ko rito kasabay nun ang pagtalikod ko sa kanya at pagpunas ng mga luha. Pero muli siyang lumipat sa harapan ko at humawak sa balikat ko. Mukha ba akong nagsisinungaling? Bakit hindi mo ko hayaan mag-explain sa'yo? Hindi biro ang pinagdadaanan ko ngayon, kaya please lang, huwag mo na akong pagtripan. Saad ko. Pero ako nga to, Kitty. Alam mo, bumalik ako dito para sa'yo. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo noong mga panahong Pulube pa ako. Ikaw lang yung nagtatanggol sa akin. Ikaw lang yung taong hindi ako pinandirihan.
At mas lalong ikaw lang yung tumanggap sa akin at nagmahal sa akin bilang kaibigan. Alam ko mahirap na paniwalaan na ako yon, pero yun ang totoo. Kung ikaw talaga yan, ano yung ibinigay mo sa akin noon? Natawa ito at sinaling ang ilong ko. Barbie, tugon nito. Ikaw nga, pero paano nakakapagsalita ka na? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nawala? Bakit mo ako biglang iniwan? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Sorry kung umalis ako nang walang paalam. Biglaan din kasi, nahanap na ako ng pamilya ko. Kaya kinuha na nila ako. Dinala ko ni Mami sa Amerika at doon ako nagpagamot. Habang nakikinig sa paliwanag niya ay hindi ko napigilang mapaluha. Normal naman talaga ako Nakakapagsalita talaga ako. Nakakapagsulat. Ano? Ibig mo sabihin palabas mo lang ang lahat ng yon? Na kunwari? Naputo lang sasabihin ko nang bigla ito magsalita. Pakinggan mo muna ako. Mahinahong sambit nito. Walang palabas na naganap. Lahat na nakita mo, totoo lahat yon. Totoong hindi na ako makapagsalita or even makapagsulat man lang. Naapektuhan kasi ang pag-iisip ko nung naaksidente kami ni Daddy. Yes, Kitty, naaksidente kami ng Daddy ko. Kabibili lang niya ng kotse noon. Regalo niya yon para sa birthday ko nung 15 anyos ako. Yung araw na yon tinuturuan niya ako mag-drive. Akala ko, kaya ko na, kaya nagyabang ako kay Daddy. Kaya hindi na ako nagpaalalay sa kanya at binilisan ng pagdadrive. Pero bigla na lang kami bumangga sa sinusundan naming truck. Hindi ako nakapagpreno agad dahil na rin sa bilis ng takbo. Huli na ang lahat na magpreno ako Pareho kami dinala ni Daddy sa hospital at yun ang huling natatandaan ko. Naku, matus ako ng halos 6 na buwan. Pagkagising ko, hindi na ako makapagsalita. Hindi ko nga alam kung sino ako Nagkaroon ako ng temporary amnesia. Lalong lumala yung sakit ko noon nung aminin sa akin ni Mami na namatay si Daddy. Sobra kong sinisi ang sarili ko dahil sa akin namatay yung Daddy ko. Sunod-sunod na kwento nito habang umiiyak. Maging ako ay naiiyak dahil sa kwento niya. Hindi ko alam na ganoon pala kahirap ang mga pinagdaanan niya noon. Kaya habang nagpapagaling ako sa ibang bansa, ikaw yung naging inspirasyon ko. Sabi ko sa sarili ko, magpapagaling ako para makabalik ako ng Pilipinas. Para makita ka ulit at makapagpasalamat sa'yo. Masaya ako na okay ka na magaling ka na. Alam kong late na pero nakikiramay ako. Hindi ko akalain na ganyang kahirap ang mga pinagdaanan mo. Pareho lang pala tayo na nawala ng magulang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya mahigpit akong yumakap sa kanya. Naramdaman ko rin ang pagganti nito ng yakap sa akin. Salamat, Kitty. Salamat sa lahat-lahat ng tulong mo. Sobra ko yun na-appreciate. Hindi ko alam kung paano ako noon kung wala ka. Masaya ako na nakilala kita. Wala yon. Masaya rin ako na nakilala kita. Na naging best friend kita. Kahit hindi ko alam kung ano bang pangalan mo. Pero ngayon, alam ko na. Sandro, di ba? Yes. Sabay lahat niya ng kamay. Tinanggap ko naman yon. Sandro Ortega, Jr. Sambit niya sa buong pangalan niya. Olivia Rodriguez. Pagpapakilala ko muli sa kanya. Matapos ngang isalaysay ni Sandro ang buong nangyari sa buhay niya, ay mas lalo ko itong nakilala. Masalimuot din pala ang nangyari sa kanya noon at matinding trauma ang sinapit nito. Ang hirap mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung iniisip mong ikaw ang dahilan nito. So paano niyan? Aalis ka na? Tanong ko rito pagkalabas namin ng coffee shop. Inaya niya kasi ako rito at dito itinuloy ang iba pa niyang kwento. Yeah. Tugon nito at may kung anong tinitignan sa phone niya. Kitty? Bakit? Selfie tayo. Utal nitong sambit. Sige ba, tapos after sa'yo, sa akin naman ha? Sure. Tila nakaramdam ako ng pagdaloy ng kuryente sa aking katawan na magdikit ang aming mga balat. Lalo na nang idikit nito ang kanyang pisngi sa aking pisngi. Ay, ang cute natin. Saad ko at ngumiti naman ito sa akin. Cute ka kasi. Oh, sa'yo naman. Sige. Nakatatlong captured din ako at tinitignan pa ito isa-isa. I'll go ahead, Kitty. Bye. Biglang saad nito kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Okay. Tangin na itugon ko. Pero sandali, may susundo ba sa'yo? Or magta-taxi ka lang?
Wala pang text si Papa eh. Malamang niyan, magta-taxi na lang ako. Tugon ko. Hatid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Nakakahiya. Ano naman nakakahiya doon? Ito nga offer ko sa'yo. Wala pa ito sa kalingkingan ng itinulong mo sa akin noon. Hindi mo naman kailangan sumahin yung mga naitulong ko sa'yo noon. Tinulungan kita kasi kailangan mo ng tulong ng mga panahong yon. Pero kita mo nga ngayon, yung pulubing tinutulungan ko noon mayaman pala. Ako nga itong bigla nanliit sa sarili ko eh. Nahabang saad ko nang bigla nitong tinakpan ang bibig ko ng 2 daliri niya. Don't say that again, magagalit ako sa'yo. Kung ako nga hindi mo minaliit noon, hindi mo ako itinuring na iba sa'yo. Minahal mo ko at itinuring na parang kapatid. Tapos ngayon manliliit ka sa sarili mo? Sorry, nasabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. Mali yung nararamdaman mo. Sige na, sumakay ka na para maihatid na kita. Pinagbuksan naman ako nito ng pinto ng sasakyan at tinalalayang makapasok sa loob. Salamat. Saad ko at umikot na ito upang makasakay na rin. Hanggang ngayon ay naninibago pa rin ako. Hindi ako sanay na makitang maayos ang kasuotan niya. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan ang aming dinaraanan. Tahimik rin naman ito habang maingat na nagmamaneho, kaya mas lalong nakakailang. E di uuwi ka pa niyan sa inyo? Tanong ko rito upang mawala ang pagkailang ko. Oo. Paghatid ko sa'yo, diretso uwi na ako. Buti, sanay ka na talagang mag-drive, no? Di ba sabi mo nga, hindi ka gaanong marunong mag-drive nung maxi... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko at tinakpan ko ang bibig ko. Oh, bakit ka huminto magtanong? Baka kasi ma-offend ka. Bakit naman? Oo, hindi pa nga nung time na yon. Pero kumuha si mami ng driver at yun ang nagturo sa akin. Isa pa, gusto ko rin talaga matuto. Dahil nung nabubuhay si daddy, yun yung gusto niya. Ang matuto ako mag-drive. Tumangutango na lamang ako at ibinalik ang tingin sa labas. How's Andrea? Napalingon ako sa kanya nang tanungin niya yon. Tila tinusok ng karayom ang puso ko nang banggitin niya si Andrea. Yup. Okay naman siya. Alam mo ba, miss na miss ko na yon. Tila ba nilukot ang puso ko? Miss mo? Miss ka ba? Pagbibiro ko para itago yung selos na nararamdaman ko. Wait, selos? Nagsiselos ako? Oo naman, hindi ko pa pala nasabi sa'yo na si Andrea, ang first love ko. Sa pagkakataong ito, para nang pinunit ang puso ko. Para bang gusto ko nalang biglang maglaho sa loob ng sasakyan. Talaga ba? Putal na tanong ko. Oo, Andrea is my childhood best friend. Talaga? Bulalas ko at hindi makapaniwala sa narinig ko. Ibig sabihin kaya mo siya nilapitan noon at binibigyan ng flowers kasi kilala mo pala siya? Tama ka. Nasaktan nga ako nung sinabi mo na may naliligaw na sa kanya eh. Ang sakit lang doon sa part na hindi ko masabi na ako to. Na ako yung kaibigan niya. Ang dami kong gustong ipaliwanag sa kanya ng mga panahong yon. Pero hindi ko magawa. So, ikaw pala yung kababata niya na ikinukwento niya sa amin noon? Na bigla na lang nawala? Parang yung ginawa mo sa akin noon? Bigla kaming napahinto dahil ang haba ng traffic. Kaya hinarap ako nito. That time, nasa Batangas kami nila mami. Nagbabakasyon kami doon. May bahay kasi ang tita Jenny ko roon eh. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya ng personal dahil biglaan din ang alis namin. Tapos siya naman, nandoon siya sa mami niya sa Cebu. Kaya wala akong choice, kaya tinext ko na lang siya. Pero hindi niya ako nireplyan. Sinubukan ko rin na tawagan siya. Pero hindi ko na makontak yung dati niyang number. Hanggang sa nangyari na nga yung aksidente. Hindi ko nga akalain na dito ko pa pala siya makikita eh. Dito pa sa Pasay. Nakakagulat naman. Hindi ko akalain na magkakilala kayo at yung Sandro na kaibigan niya ay ikaw pala. Hindi ka niya namukhaan, no? Oo nga eh. Hindi ko naman masabi na, Andrea, si Sandro to. Eh di ngayon, magkikita na kayo. May explain mo na sa kanya ang lahat. Masasabi mo na rin sa kanya na siya yung first love mo. Oo, tama ka. Ang dami ko talagang gustong sabihin sa kanya. At alam kong tutulungan mo ko, di ba? Para makausap siya. Babalik ako dito bukas ng hapon. Pakisabi sa kanya, hintayin ako. Ha? Dahil gusto kong personal ko siyang kausapin. Sige. Tugon ko kahit ibig nang bumagsak ang mga luha ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Salamat talaga, Katie.
Malapit na rin nga pala ako. 2 kanto na lang at makakarating na tayo sa subdivision. Saad ko nang hindi tinitignan si Sandro. Nang makarating nga kami ay nag-apura akong bumaba. Salamat Sandro. Saad ko bago isinara ang pinto ng kotse. Nagulat naman ako nang bumaba rin ito. Hindi mo malang ba ako ipapakilala sa papa mo? Ha? Ayaw mo yata eh. Saad nito na tila nagtatampo. Hindi naman sa ganon, pero wala pa kasi si papa dito eh. Okay. Maybe next time. Oo, sige na. Sige na, uwi ka na. Good night. Salamat. Natatarantang sambit ko at binuksan na ang gate gamit ang sarili kong susi. Hindi ko na siya nilingon pa pagkapasok ko ng bahay. Hindi ko na rin nagawang isara ang gate at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. Pagkadating ko pa lamang sa living room ay umagos na ang luha ko na kanina ko pa pinipigilang pumatak. Bakit ganon? Bakit ang sakit-sakit? Napaupo ako sa sofa habang umiiyak. Wala naman nakakakita sa akin dahil walang tao sa loob. Baka nasa kusina din si Manang. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ako nakakaramdam ng selos? Bakit ako nasasaktan? Nararamdaman ko ang pagbukas ni Papa ng pinto ng kwarto ko, pero mas pinili ko ang magkunwaring tulog. Lagi naman akong pinupuntahan ni Papa sa kwarto bago ito umakyat sa kwarto niya. Kung minsan ay nakakatulugan ko na. Kung minsan naman ay nakakausap kami at kinukumusta niya ako. Gusto kong makasama ng matagal si Papa, yung lumabas kaming dalawa ng kami lang. Pero hindi yun mangyayari dahil lagi itong busy sa trabaho. Minsan, nangangako siyang babawi pero hindi yun natutupad. Kung matupad man ay umaalis din siya agad dahil bigla na lang may emergency call. Nasanay na akong ganoon kung tumakbo ang buhay namin dalawa. Naramdaman ko ang pag-upo ni Papa sa gilid ng kama ko at inayos ang kumot ko. Maya-maya lang ay hinawi nito ang buhok ko na sinadya kong itakip sa mukha ko. Anak, sorry kung wala ng oras si Papa sa'yo. Pero alam ko naiintindihan mo naman ako. Lahat naman ng ginagawa ko, anak, para sa'yo. Ani ni Papa. Pero kailangan kita, Papa. Hindi lang ang pera at ang mga material na bagay. Tugon ko sa aking sarili. Dalaga-dalaga ka na. Darating yung panahon na magkaka-boyfriend ka na. At magkakaroon ng pamilya. Alam kong iiwan mo rin ako. Sana lang nasusulit ko ang bawat araw na kasama pa kita sa bahay. Kaso, hindi ko magawa, anak. Alam mo bang pagod na rin ako? Pero hindi ako pwedeng sumuko. Dahil kailangan mo ako. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mama mo. Hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa rin sa akin na iniwanan niya tayo agad. Pero kailangan ko lumaban at maging matatag para sa'yo. Ikaw na lang anak ang pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob para lumaban tuwing napanghihinaan ako ng loob. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa mga sinabi ni Papa. Wala akong kaalam-alam na nahihirapan na pala ito. Naramdaman ko rin ang pagtayo nito at dahan-dahan na pagsara niya ng pinto. Dahan-dahan ko ring iminulat ang mga mata ko at sumandal sa headboard ng kama ko. Sunod-sunod na umagos ang mga luha ko habang nakatingin sa sarado kong pinto. Bakit ba nagpanggap akong tulog? Napaka-selfish ko. Sana pala, hinarap ko si Papa at niyakap ko man lang siya. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang palad ko at agad na tumayo upang magtungo sa kusina. Tinungo ko ang ref upang kumuha ng malamig na tubig. Pagkahawak ko ng pitsel ay nagulat ako nang biglang sumindi ang ilaw. Huli, ikaw gising ka pa pala. Pungod ni Papa habang nakangiti ito. Hindi po nagising lang po ako kasi po nauuhaw ako eh. Pagpapalusot ko. Oh? Bakit malamig na tubig naman anak? Dapat yung warm lang. Gabi na baka naman sumakit ang sikmura mo niyan. Ako nang kukuha sa dispenser, maupo ka na. Sinunod ko naman si Papa at ibinalik sa ref ang hawak kong pitsel. Pinuntahan kita sa kwarto mo kanina anak. Niya pagkaabot sa akin ng isang basong tubig. Talaga po? Oo, akala ko nga maaabutan kitang gising eh. Pero tulog ka na naman. Kumusta school? Okay naman po, Papa. May nanliligaw na ba sa maganda kong anak? Naku, wala po Sigurado ka? Baka meron na. Nahihiya ka lang aminin kay Papa. Meron po, pero binasted ko po eh. Aray ko po, bakit naman anak? Hindi ko po kasi siya gusto, Papa. Tsaka ayoko din po napahasahin siya. Mas lalo lang siya masasaktan. Yung unikahiha ko ba? May ibang gusto?
Papa naman. Oh, bakit? Teenager ka na anak. Normal na magkaroon ka ng crush. Nang biglang pumasok sa isip ko si Sandro. No, hindi ko siya gusto. Hindi pwede. Huhulaan ko anak. Meron na no? Papa! Sabay padyak ko na parang bata. Oh, bakit naiinis ka sa akin? Siguro meron talaga no? Was that lucky boy? Ayoko po siya magustuhan Papa because... Because? May iba po siyang gusto. Best friend ko. Aray, saklap naman anak. Pero ang tanong, yung lalaki ba na yon gusto din ng best friend mo? Maybe po. Best friend sila eh. Oh, best friend lang pala sila. Pero anong laban ko po doon pa? Gusto siya, ako kaibigan lang talaga. Don't worry baby, marami pa naman dyan. Yung ikaw ang gusto at gusto mo rin. What if po, siya lang po yung magustuhan ko, wala nang iba. Sandaling natigilan si Papa. That's we called first love. Because first love never dies. Pero anak, hindi totoo na wala ka ng iba magugustuhan. Meron at meron yan. So ibig sabihin po ba, magpaparaya ako? Oo naman anak. Kasi hindi magandang ipinipilit natin yung sarili natin sa isang tao. Kung ano lang yung tingin nila sa atin, ganoon din natin sila itrato para hindi masakit. Hindi ko napigilang maluha pero agad ko rin itong pinunasan. Alam ko nakita yun ni Papa pero hindi na lang niya ito pinansin. Masaya ako na ganito tayo anak. Kasi anak nga kita. Pero hindi kita kilala ng lubusan. Hindi ko alam kung ano yung mga gusto at ayaw mo. Hindi ko nga alam na nasasaktan ka pala ngayon. Pero anak, wag na wag ka mahihiyang magtanong sa akin ha? At magkwento. Opo Papa. Nga po pala pa. Naalala mo po ba yung kinukwento ko sa'yo dati na tinutulungan kong pulube? Oo naman anak. Nasaan nga pala yon? Siya po yung tinutukoy ko na gusto ko. Napatayo si Papa at napatapik sa noo. Seryoso ka anak? Anak mayaman po pala siya Papa. Naaksidente po pala sila ng daddy niya kaya nagkaganon siya. Tapos namatay yung daddy niya kaya sobra-sobrang trauma yung pinagdaanan niya. At nung mga panahon po na wala siya, nasa Amerika po pala siya. Nagpapagamot po. At nung gumaling na siya, bumalik siya dito sa Pilipinas para magkita ulit ako at makapagpasalamat sa akin. Dahan-dahan namang naupo ulit si Papa at tila namangha ito. Grabe talaga magbiro ang tadhana, anak. Oo nga po eh. Akala niyo po talaga pulubi pa rin siya, no? Natatawan tanong ko. Oo eh, nagulat ako doon, anak. Pero kung sakali po na magkagusto talaga ako sa pulubi, Papa, okay lang sa'yo? Natatawan tanong ko nang biglang sumeryoso ang mukha ni Papa. Of course. Tugon niya na ikinugulat ko. Of course po? Of course not. Anak, mataas ang pangarap ko sa'yo. Gusto kong maging maganda ang buhay mo kahit pa nga magkaroon ka na ng sariling pamilya. Kaya wag naman sana mangyari anak na magkagusto ka nga sa pulubi. Pero kahit mahirap lang na lalaki ang magustuhan mo, basta may trabaho. At syempre yung mamahalin ka lang totoo, hindi lang dahil sa pera mo at igagalang ka bilang babae. Ngumiti ako kay Papa at niyakap ko siya na mahigpit. Ang sarap sa pakiramdam na kayakap ko ngayon ang Papa ko. Pagkapasok ko pa lamang ng classroom ay si Andrea na agad ang hinagilap ng mga mata ko. Pero wala pa siya, maging si Yasmin. Hey, sabay lang din pala tayong pumasok ha? Agad akong napalingon nang marinig ko si Andrea. Nasa likuran ko na pala ito. Ah, oo nga. Si Yasmin nag-text sa akin kagabi. Hindi raw makakapasok today, nilalagnat. Hala, talaga? Kawawa naman si Yas. Tugon ko at sabay na kaming naupo. Sa'yo ba, hindi nag-message? Tsaka ko lang naalala ang cellphone ko. Nasaan nga pala ang cellphone ko? Hala, speaking of cellphone, hindi ko alam kung nasaan. Mula kasi nang umuwi ako sa bahay, hindi na ako gumamit ng phone eh. Mula nang galing ka dito sa school? Natigilan ako nang tanungin niyo ni Andrea. Aaminin ko na nga ba sa kanya na magkasama kami ni Sandro? Bakit ganito? Bakit parang nanghihina ako? Oo eh, maikling tugon ko. Baka naman nasa bahay lang. Sandali, tawagan ko ah. Ayan, nagring naman, Kitty. Aniya at agad ako napatayo. Nang may sumagot nito at agad nitong ini-loudspeaker. Hello, Andrea? Lalaki ang sumagot kaya nagkatinginan kami ni Andrea. Agad ko itong inagaw kay Andrea at ako ang kumausap. Hello, sino to? Bakit nasa yung cellphone ko? Agad ko nabosesan ang lalaki mula sa kabilang linya. Kaya naman lumayo ako kay Andrea. Sandro? Oo, ako nga.
naiwan mo yung phone mo sa kotse ko. Ihahatid ko sana kagabi eh, kaso nakauwi na rin ako. Sakto, magkikita naman tayo mamaya dahil magkikita kami ni Andrea. Ha? Huwag na muna. Agad na tugon ko. Maging ako ay nabigla sa nag-reaction ko. Bakit naman? Ayaw mo bang maibalik ko agad ang cellphone mo? Kasi ano? Hey, Kitty, sino ba yan? Bakit niya ako kilala? Tanong ni Andrea. Hindi ko namalayan ang paglapit nito sa akin. Ha? Ano si... Utal-utal na tugon ko. Sino? Kuno noon tanong niya. Hey, Kitty, sabihin mo sa kanyang totoo. Ani ni Sandro. Kagatlabi kong ibinaba ang cellphone mula sa pagkakadikit sa tenga ko at iniabot ito kay Andrea. Who's this? Tanong nito sa akin. Si Sandro. Pikit mata kong tugon. Sandro? Who's Sandro? Kausapin mo na lang siya. Lalabos na muna ako. Sandali, Kitty. Sino ba kasi to? Hindi ko na lang ito pinansin at tumakbo na ako palabas. Habang tumatakbo ako palayo ng classroom ay hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang sakit-sakit? Huminto ako upang punasan ang mga luha ko pero ayaw pa rin itong tumigil sa pagpatak. Tunay ngang kay hirap pigilan ang luha dahil kusa itong babagsak kapag nasasaktan ka na. Kitty! Pagtawag ni Andrea sa pangalan ko ngunit hindi ko agad ito nilingon. Pinunasan ko ng mabilis sa mga luha ko at nakangiting humarap sa kanya. Oh, sino ba kasi yon ha? Tinatanong ko kung sino siya. Sabi ba naman sa akin magpapakilala siya ng personal mamayang hapon? After class, doon daw siya sa coffee shop. Sino ba yon? Baliw ba yon? Grabe ka naman sa baliw. Yung pala sabi niya eh di magpakita ka sa kanya. Sandali. Hindi. Bakit ako magpapakita sa kanya? Di ko naman siya kilala. Malay ko ba kung rapist yun or masamang tao? Napaka-judgmental mo talaga. Hindi siya masamang tao. At alam ko magiging masaya ka kapag nagkita kayo. Saad ko at hinawakan ng balikat niya. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ano ba kasing ibig mo sabihin ha? Basta mamaya na lang, makikilala mo rin siya at matutuwa ka. Teka lang, umiiyak ka ba? Hindi ah. Huwag mo akong lokohin, Kitty. Halata naman. May problema ka ba na hindi sa amin sinasabi? Look, best friend mo ako. Wala lang to, napuwing lang. Dalawang mata napuwing? Huwag mo akong iniechos. Alam ko yung napuwing sa umiyak. Hayaan mo na ako, bes. Huwag mo na lang pansinin. Hindi pwedeng hahayaan ko na lang. Alam ko may problema ka dahil hindi ka iiyak kung wala. Oo, maldita ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa nararamdaman ng mga kaibigan ko. Kaya sabihin mo na sa akin, ano ba kasi yon? Hindi ko na ulit napigilan ang mga luha ko at kusa na naman itong tumulo. Isang mahigpit na yakap ang iginawad sa akin ni Andrea nang makita nito ang pagtulo ng mga luha ko. Sabi ko na nga ba may problema ka. Ayaw mo lang aminin sa akin. Ang sakit kasi, Bes. Ang sakit kasi, pareho silang mahalaga sa akin. Pareho ko silang mahal. Ha? Ano? Hindi kita magets. Saad ni Andrea at bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Bes, sabay hawak ko sa kamay nito. May gusto akong tao, pero hindi ako ang gusto. May nagugustuhan ka na pala? So siya pala ang dahilan ng pag-iyak mo? Hayaan mo na kung sino man yon. Huwag mo sasayangin ang luha mo para lang sa taong hindi ka gusto. Maraming iba dyan, yung gusto ka rin. Umiling-iling lamang ako at nagpunas ng luha. Mahal mo na siya? Oo eh. Paano yan? Sabi mo nga may ibang gusto. Kawawa naman ang best friend ko. Pero kaya mo yan. Lalaki lang naman yan eh. Oh, ayun na si sir. Ayusin mo na ang sarili mo. Halika na. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na siya ang gusto ng taong mahal ko, ginawa ko na. Bakit ba kasi ako nagkagusto sa taong kahapon ko lang nalaman ang tunay na pagkatao? Hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitignan ang relo ko. Ilang oras na lang kasi mag-uuwian na at magkikita na sila Andrea at Sandro. Hindi pa man nangyayari yon ay sobra na ako nasasaktan. Psst! Kikitain ba natin yung guy na kausap natin kanina? Mahinang tanong ni Andrea habang nagle-lecture kami. Oo nga, ang kulit mo. Hindi ba yun masamang tao? Of course not. Mabait yun Sino? Wala. Basta mamaya makikilala mo rin siya. Quiet guys. Ani ni sir sa harapan kaya napahinto kami sa pag-uusap ni Andrea. Uwian na nga pero tila hindi ko mailakad ang mga paa ko. Uy, ano na Kitty? Bakit ayaw mo pang tumayo? Para sumasakit kasi talampakan ko eh. Alin ba dyan at imamassage ko? Hindi na.
Akin na para makauwi na tayo. Agad naman akong tumayo. Okay na pala pa ako. Tara. At dumiretso na lumakad palabas ng silid-aralan. Tumakbo naman si Andrea na sumusunod sa akin. Sandali, ilalak ko pa yung pinto. Dalawa lang ang may hawak ng susi ng classroom, si Apple at si Andrea. Ngunit hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ano ba, hinihingal ako sa paghabol sa'yo? Sabi ko sa'yo, sandali lang, di ba? Kanina ka pa parang wala sa sarili, Kitty. Ayos lang ako. Tugon ko nang hindi siya nililingon. Nang malapit na sa gate ay agad ako napahinto na ipinagtaka ni Andrea. Bakit ka huminto? Mauna ka nang umuwi, dadaan pa pala ako sa library. Samahan na kita, wala pa naman ng sundo ko eh. Hindi na Andrea, mauna ka na. Tsaka may gusto pa makipagkita sa'yo, di ba? Oo nga pala no, bakit pala hindi mo ako samahan? Malaki ka na, kaya mo ng sarili mo. And trust me, hindi siya masamang tao. Basta sa coffee shop kayo magkikita ha? Alam ko magiging masaya ka kapag nagkita kayo. Hindi kita maintindihan. Tugon nito. Kitty? Pagtawag ng lalaki mula sa labas, kaya naman kapwa kami napalingon ni Andrea. Hala, si Sandro. Tila gusto ko na lang magpakain sa lupa ng buong buo. Teka, parang pamilyar siya sa akin. Oo, Andrea. Tsaka ko to hinatak palabas. Sandro? Gulat na sambit ni Andrea at nilamukos pa nito ang kanyang mga mata. Totoo ba to? Si Sandro ka nga ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, ako nga to. Buti naman at nakilala mo na ako. Matagal ko na sinusubukan yung sarili ko sa'yo para makilala mo ako, pero bigo ako. Long time no see. Best friend? Sabay kabig ni Sandro kay Andrea para yakapin ito. Pumihit naman ako patalikod para hindi ko sila makita. Kasabay ng pagtalikod ko ay siyang pagpatak ng taksel kong mga luha. Narinig ko pa ang paghampas ni Andrea kay Sandro. Kainis ka, bakit ngayon ka lang sa akin nagpakita? Tsaka paano kayo nagkakilala ni Kitty? Nang marinig ko ang pangalan ko ay humarap ako sa kanila at nakita ko nakatingin silang dalawa sa akin. Akala ko hindi na tayo magkikita. Akala ko kinalimutan mo na ako. Namiss kita. Dagdag ni Andrea at sa pagkakataong ito ay siya na ang yumakap kay Sandro. Nakatingin lang ako sa kanila habang lihim na nasasaktan. So paano nga kayo nagkakilala? Ikaw best ha? Kaya pala ayaw mong sabihin kung sino yung kausap mo kanina. Kasi gusto mo akong supresahin. At tama ka bes. Ang saya ko nga. Thank you. Kasi ikaw yung naging daan para makita ulit kami nitong kumag kong best friend. Ngumiti lang ako ng tipid at bumaling ng tingin kay Sandro. Maiwan ko na kayo. Doon nyo na ituloy ang pag-uusap nyo sa coffee shop. Saad ko at akmang aalis nang bigla kong hinawakan ni Sandro sa braso. Napaangat ako ng tingin sa kanya at nakita ko rin ang pagkabigla ni Andrea. Pasimple ko namang inalis ang kamay ni Sandro sa braso ko. Sumama ka na sa amin. Aniya at marahang pinisilang pisngi ko. Nakaramdam ako ng pagkahiya sa kanilang dalawa nang gawin yun ni Sandro sa harapan ni Andrea. Hindi na, kayo na lang. Pero ang sabi mo, dadaan ka pa ng library, di ba? Ani ni Andrea at kinawit ang kamay sa braso ni Sandro. Oo nga, kaya maiwan ko na kayo. Ayaw mo ba talaga sumama? Paniniguro ni Sandro. Oo, okay lang ako. Punta na ako ng library. Ngunit pagkapasok ko muli sa loob ay sinabi sa akin ng guard na sarado na ang library. Kaya paano ako makakaiwas sa dalawa? Nilingon ko pa sila at nakita ko silang paalis na. Kaya naman bumuntong hininga ako ng malalim. Agad din ako lumabas at pinagmamasdan ko lang ang paglayo nila. Bilang isang matalik niyong kaibigan, hangad ko ang kaligayahan yung dalawa. Kahit ang dulot sa akin nito ay sakit at selos. Tanging nabitawan kong salita habang nakatitig pa rin sa kanila. Hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Tatawid na sana ako sa kabila para doon mag-abang ng taxi pero bigla akong tinawag ni Sandro. Wait, Kitty, yung cellphone mo pala, hindi ko pa naibalik. Aniya at mabilis na lumapit sa akin. Nakatayo lang si Andrea, hindi kalayuan sa amin. Hindi ka naman pala babalik ng library. Bakit tayo mo pang sumama sa amin ni Andrea? Tumingin pa ako kay Andrea at nakita kong nakangiti ito sa akin. Dahil ayoko makaistorbo sa inyo, marami kayong pag-uusapan. Tsaka may aaminin ka pa sa kanya, di ba? Kaya bakit naman ako sasama? Kaya go na, bumalik ka na sa kanya. Hinihintay ka na niya.
Pwede naman kami mag-usap kahit kasama ka. Tsaka bakit ka naman makakaistorbo, di ba? Sama ka na sa amin para masaya. Sige na Sandro, uuwi na ako. Paparating na rin ng papa ko eh. Kumaway pa ako kay Andrea bilang pagpapaalam. Kumaway din naman ito sa akin na napakaganda ng mga ngiti. Pagkatapos namin mag-usap ni Andrea, pwede ba ako magpunta sa inyo? Ha? Anong gagawin mo sa bahay? Nagmamaktol akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit kailangan na magkaganito ako? Tinatanong ng papa mo kung nakauwi ka na. Mga 5 minuto siguro nakalipas, iha. Ani ni Manang Cora at tumingin pa sa isang malaking orasan na nakasabit sa main door namin. Pakisabi po na nandito na ako. Baka tinatawagan niya ako kanina. Kaso nagpatay po ako ng phone eh. Bakit naman? Basta po Manang, ayoko lang pong gumamit ng phone. Aakyat na po ako. Sige, magbihis ka na at ipaghahanda na kita ng makakain. No thanks Manang, wala po kong ganang kumain eh. Bakit? Hindi ko na kinibo si Manang at patakbo na akong umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ko at pabagsak na isinara ang pinto. Maya-maya lang ay kumakatok si Manang Cora. Kitty, ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong niya habang nasa labas. Okay lang ako, Manang. Sigaw ko upang marinig niya ako. Alam kong hindi, kasi hindi ka naman ganyan eh. Alam kong may problema ka. Dahil ba ito sa papa mo? Nandito na pala siya at may kasama siya. Nang marinig ko yon ay mabilis akong lumapit sa pinto at pinagbuksan siya. Sino pong kasama niya? Hindi ko alam iha, pero lalaki eh, binata, mga kaedad mo. Lalong lumakas ang kutob ko na baka si Sandro nga yun. Baka tinupad niya ang sinabi niya kanina na pupunta siya dito sa bahay. Agad ako lumabas at sinilip sila. Tanaw ko ang sala mula sa labas ng aking kwarto at nakita kong si Papa ngayon at si... Kitty, anak, may bisita ka. Sigaw ni Papa mula sa sala at nakatanaw sa akin. Dali-dali akong bumaba at masayang yumakap kay Sixto. Long time no see. Grabe, namiss kita. Aba, gwapong-gwapo tayo ngayon ah. Ani ko at tinitigan ng kabuuan niya. Salamat Kitty, ikaw din. Dalagan-dalaga ka na. Namiss kita. Namiss din kita. Paano pala kayo nagkita ni Papa? Of course, tinawagan ko ang Tito Rudy. Sixto, ikaw na ba yan? Aba, nung nakita kita 12 anyos ka pa lang ah. Ani ni Manang Cora at niyakap din siya ni Sixto. Kumusta ka na, Manang Cora? Mabuti naman, iho. Eto, awa ng Diyos, malakas pa. Kumain na muna tayo. Manang Cora, maghain ka na po at kumain na tayo. Ani ni Papa. Sige. Tutungo na sana si Manang Cora sa kusina nang biglang tumunog ang telepono namin. Agad niya ito nilapitan at sinagot. Sino po yan, Manang? Tanong ni Papa. Pero sa akin bumaling ng tingin si Manang. Sabi ng guard, Kitty, ikaw ang hinahanap. May lalaki daw sa gate, si Sandro Ortega daw. Nalaki ang mga mata kong bumaling ng tingin kay Papa. Nalintikan na. Pumunta nga siya. Naks, ang pinsan ko mukhang may maliligaw tonight ah. Nakangising sambit ni Sixto. Ha? Maliligaw? Naku hindi ah, hindi ko maliligaw yon. Tugon ko. Anong sasabihin ko? Tanong ni Manang sa akin. Sige Manang, papasukin mo. Kaibigan yata ni Kitty yan. Ani ni Papa. Opo Papa, siya po yung kunakwento ko sa'yo. Nagusto mo? Tugon ni Papa na ikinalaki ng mga mata ko. Papa naman. Sabay sulyap ko kay Sixto na abot hanggang kisame ang mga ngiti. Anong ngingiti-ngiti mo dyan ha? Wala, nakakatuwa lang kasi na magkakagusto ka pala sa isang lalaki. Akala ko, babae din yung mga tipo mo eh. Pangiinis nito. Che, maniwala ka naman kay Papa na gusto ko ngayon. Andiyan ka na nga. Tsaka ako lumabas. Hinintay ko ang pagdating ni Sandro para mabalaan na rin ito na wag maniniwala sa mga sasabihin ni Sixto at ni Papa. Alam ko kasing ibibisto ako ng pinsan kong yon. Nakaramdam ako ng labis na kaba nang huminto na ang sasakyan nito sa tapat ng gate namin. Agad kong binuksan ang gate at lumapit sa kanya. Bakit ka nagpunta dito? Agad na tanong ko sa kanya. Bawal ba? Hindi naman, pero bakit nga? Sabay lingon ko sa loob. Kapag pumasok ka sa loob at kinausap nila Papa, huwag ka maniniwala sa mga sasabihin nila ha? Tsaka puro oo at opo lang ang isasagot mo. Ha?
Pwede ba naman na puro ganun lang ang isasagot ko? Paano kung tinanong pangalan ko? Opo, isasagot ko? Tapos kapag tinanong kung taga saan ako, oo, isasagot ko? Ikaw naman, nagpapatawa ka naman. Basta. Teka, ano ba talagang sadya mo dito? Siyempre, ikaw. Tugon nito at hinawakan ng mga kamay ko. Marahan niya yung pinisil-pisil habang nakatingin siya sa mga mata ko. Para akong isang estatwa na nakatitig lang din sa napakaganda niyang mga mata. Napababa ang tingin ko sa labi nitong mapupula. Nakita ko ang bahagyang pagngiti nito. Nang mabalik ako sa wisyo ay agad kong tinanggal ang mga kamay niya na nakahawak sa mga kamay ko. Pumasok ka na. Saad ko na makapasok ako. Ipinakilala ko nga siya kila Papa, Manang Cora at kay Sixto. Mainit ang pagtanggap nila kay Sandro at kasabay namin ito nag-dinner. Kinakabahan ako sa bawat tanong ni Papa kay Sandro. Mabuti na lang at hindi sinabi ni Sixto ang nalaman niya na may pagtingin ako kay Sandro. Kung hindi, baka mag-walkout ako at magpalamon ng buong buo sa lupa. Nang matapos kaming kumain, ay hinayaan ni Papa na makapag-usap kaming dalawa ni Sandro. Pero kapwa kami naging tahimik, hanggang sa ako na ang una nagsalita. Kumusta pag-uusap niyo ni Andrea? Naamin mo na ba? Yes. Mabilis na tugon nito, dahilan para masaktan ako. Pero pinilit kong ngumiti kahit masakit. Talaga? That's good news. Anong sabi niya? Masaya siya, syempre. At ang gaan ng pakiramdam na nasabi ko yun sa kanya. Sinabi din ba niya na gusto ka niya? At may pag-asa ka? Liligawan mo na ba? Sunod-sunod na tanong ko. Of course not. Hindi? Bakit? Utal na tanong ko na muli nitong hawakan ng isang kamay ko. Inamin ko sa kanya yung feelings ko para sa'yo. Ano? Kitty, I love you. Totoo ba itong naririnig ko? Nag-I love you sa akin si Sandro? Ano ba sinasabi mo, Sandro? Ang sabi mo sa akin si Andrea ang first love mo. Tapos ngayon... Yup, sinabi ko yon. At lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Pero noon pa yung feelings ko na yon. Malinaw na sa amin ni Andrea na mag-best friend lang kami. Ikaw yung mahal ko ngayon. Ikaw yung lagi nasa isip ko. Lalong-lalo na sa puso ko. Alam kong ang corny ng mga sinasabi ko. Pero totoo yon. Para maniwala ka, sasabihin ko rin kay Tito Rudy. At formal nahihingi ako ng approval niya. Kung ayos lang sa'yo. Ibig mo bang sabihin liligawan mo ako? Oo, Olivia Rodriguez. Mabilis niyang tugon. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi nga ito isang panaginip. Nasa realidad ako. Kailan mo pa nalaman na gusto mo ako? Na mahal mo ako? Matagal na. Pulubi pa ako noong mga panahong yun na ma-realize ko na nagugustuhan na kita. Gusto ko lagi kitang nakakasama. Lagi kitang naiisip noon. Tapos ang saya-saya ko na kapag nakikita na kita. Noong mga panahon na lumalapit ako kay Andrea, gusto kong magpakilala sa kanya na ako to. At hanggang doon lang yon. Nung magkausap kami kanina, nagulat siya nung sabihin ko na ako yung pulubi na pinandidirian niya noon. Yung pulubi na iniiwasan niya at sinasaktan. Sa lahat ng tao na nakilala ko, ikaw lang yung nagmahal sa akin. Ikaw lang yung tinanggap ako. Kahit sino man ako. Ikaw yung hindi nagsawa, naiintindihan ako kahit hindi ko nun masabi lahat ng gusto kong sabihin. At higit sa lahat, hindi mo ko iniwan. Kaya napakaswerte ko sa'yo. Sana gusto mo rin ako, Kitty. Sana may pag-asa ako sa'yo. Ang totoo niyan, may boyfriend ka na? Wala. Ang totoo niyan, gusto din kita. Talaga? At napatayo pa ito sa pagkabigla. Seryoso ka ba? Wala bang halong biro yan? Seryoso nga ako. Bakit naman ako magbibiro, Sandro? Totoo ang sinasabi ko. Mahal din kita. Pag nasabi ko ng mga salitang yon, ay mabilis ako niyakap ni Sandro. Yakap na sobrang higpit. Yakap na ang sarap sa pakiramdam. Yakap na parang ayoko nang matapos pa. Wala nang sasaya pa na malaman na mahal ka rin ng taong mahal mo. Walang bawian, ha? Basta sabi mo mahal mo rin ako. Tatandaan ko yan. Aniya. Oo nga, ang kulit. Nagulat ako nang bigla niyang halikan ng noo ko. Halik na tanda ng paggalang. Sinabi ko sa mga kaibigan ko na nililigawan na ako ni Sandro. Pareho silang masaya para sa amin dalawa. Grabe, kinikilig ako. Ani ni Yasmin with matching patirik-tirik pa ng mga mata.
Kaloka naman, ang OA ng mga reaction mo, bes. Natatawang sambit ko. Ikaw na lumalove life, kabog yun. Winner ah. Ani naman ni Andrea. Lakas makakris Aquino ah. Tugon ko at niyakap silang dalawa. Masaya ako para sa inyong dalawa. Kaya sana, huwag mo nang patagalin ang pagbigay sa kanya ng matamis mong oo. Diba, Yasmin? Tama ka dyan, Andrea. Basta kahit boyfriend mo na si Sandro, nandito pa rin kami for you. Walang iwanan. Kasi solid tayong tatlo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal ka rin namin. Sabay na tugon nila Andrea at ni Yasmin. Sa mismong kaarawan ni Papa ay sinagot ko si Sandro. Masayang masaya din si Papa para sa akin. Ngayon magiging panatag na ako. Kasi mawala man ako sa mundo, alam ko may mag-aalaga sa anak ko. Ani ni Papa kay Sandro. Makakaasap po kayo, tito. Tugon ni Sandro at tumakbay sa akin. Pero dahil mga bata pa kayo, huwag kayong gagawa ng mali ha? Huwag kayong mag-aapura. Naintindihan niyo naman siguro yung ibig ko sabihin. Dapat focus muna sa pag-aaral at sa mga pangarap ninyo. May tamang panahon para dyan. Sa ngayon, gawin yung inspirasyon ng isa't isa hanggang sa matupad ang mga pangarap nyo. Opo, Papa. Opo, Tito. Sabay namin tugon. Makalipas sa 5 taon, pareho na kami nakapagtapos ni Sandro. CEO na siya sa kanilang kumpanya at ako naman ay isang abogada. Kapwa na namin nakamit ang mga pangarap namin dalawa. Sa loob ng 5 taon bilang magkasintahan ay wala siyang ginawa kundi ang mahalin at igalang ako. Hanggang sa mag-propose ito at ikinasal kami. Nabiyayaan din kami kaagad ng anak na babae at pinangalanan namin itong Sandara. May sarili din kaming bahay at kapag pareho kaming walang trabaho ay bumibisita kami kay Papa at kay Mami. Hindi ko lubos akalain na ang nakilala ko lang na pulubin noon ay siyang mapapangasawa ko pala at magiging ama ng anak ko. Masaya kami nagsasama ni Sandro bilang pamilya. Napakamaalaga at napakamapagmahal niya. Marami din siyang natutulungan, lalo na ang mga taong wala ring tahanan at palaboy-laboy lang sa lansangan. Alam ni Sandro kung gaano kahirap ang ganoon. Kaya naman tuwing may makikita siya sa lansangan ay kinukuha niya ito at idinadala sa ipinatayo niyang bahay para sa mga homeless people. Siya ang tumutustos lahat ng pangangailangan ng mga ito. May mga nurse din ang mga ito para sa mga nangangailangan na maipagamot. I love you, Han. Bulong niya sa tenga ko bago muling angkinin ng mga labi ko. I love you too, honey. Tugon ko nang panandalian niyang hihiwalay ang mga labi niya sa mga labi ko. Kasunod nga nito ang pag-angkin niyang muli sa katawan ko. Napapaliyad na lamang ako sa bawat galaw niya. Gusto na ni Sandara na magkaroon ng kapatid, kaya naman kailangan natin bilisan sa paggawa. Saad niya bago kami tuluyang matapos. Ngumiti naman ako at tumango sa kanya at muli nga niyang tinukop ang mga labi ko. At dahil kapwa kami pagod, ay mabilis kami nakaramdam ng antok.